Okay, so may bagong budget phone na naman ang Itel. Ito yung Itel CT100 at wala pang 5K to pag naka-promo. 4,399 yung promo price ng 4,128 at 5,399 naman para sa 8,128. So, titignan natin kung palag-palag na ba talaga to sa presyong yan sakaling naghahanap kayo ng budget phone. Subscribe sakaling magustuhan mo tong video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Dating gawi tayo, umpisahan natin sa design at build. Actually, ito rin kasi yung isa sa mga pinagmamalaki ng Itel dito kasi less than 5K promo price nga lang pero manipis na phone na naka-unibody design at non-protruding na rin yung screen. Sa ganitong mga budget phones kasi, di ba, may mga offer sa atin na parang sandwich pa. Yung tipong kita mo pa talaga na separate yung glass ng display sa phone. So dito hindi na ganon, kaya mas magandang tignan. At legit naman na hindi siya mukhang tigpa 5K kasi maganda rin yung design sa likod. 3 colors yung available. Ito yung fairy purple. Gandang design, ang lamig sa mata. Tapos meron din silang ino-offer na navy blue at pure titanium. Siyempre, mostly plastic yung build pero nagandahan talaga ako sa finish ng frames natin dito. Ang social ding tignan nitong camera island. Mukha na siyang mid-range phone. So kung medyo importante rin sa'yo yung looks or yung design sa pagpili mo ng phone, tingin ko magugustuhan mo yung itsura nito. And bukod nga pala sa looks, pagdating naman sa mismong build, meron pa tayong IP64 water and dust resistance para safe din sakaling maabutan ka ng ulan sa city. Gets? City? City 100? No? Okay? Actually, challenge nga rin ako ng Itel. Drop test daw dito para makita ko at makita nyo rin na matibay din daw tong budget phone nila. At kilala nyo naman ako, ayoko ng mga drop test na yan. Kaso, ayun nga, challenge tayo. Syempre, hindi naman natin pagkakit. Yung mga bagay-bagay na yan, ako naman, madali naman ako kausap. So, boy ka pa. Gunggong! Pag-usapan naman natin yung battery life na isa ring angat nito kumpara sa ibang mga phones under 5K. 5,200 mAh battery capacity. So, lamang ng konti kumpara sa usual 5,000 mAh batteries ng iba. And nung nag-run ako ng PC Mark battery test, nakakuha ako dito ng more than 18 hours na screen on time. So, reliable battery din talaga. Well, isa rin sa mga dahilan yan, yung 720p na resolution ng display. Mamaya babalikan natin yan. Pero kung usapang kunat lang din naman, kailangan mo ng budget phone na tumatagal talaga, check na check din yan dito sa Itel CT100. Medyo matagal nga lang mag-charge. 18 watts na charging yung supported. May kasama na rin yung charger sa box. And sa testing namin, from 10% inabot din tayo ng 2 oras para mapuno to 100%. Now, since pang light usage lang din naman talaga itong phone na to, tingin ko karamihan sa mga gagamit, hindi rin mauubos yung full battery sa isang buong araw. Most probably, may matitira pa so pwedeng i-charge na rin kaagad natin bago pa mag 20% para hindi na rin umabot ng 2 hours yung pag-charge mo. Bypass charging, nakakatuwa kasi meron din to. And hindi lang naman kasi pang gamers yung feature na yan. Pwede rin kung halimbawang kailangan talagang magdamag bukas yung phone mo. Halimbawa, nagwe-waze ka magdamag. O di kaya ikaw yung tao na 24 hours ka video call yung jowa. Yung kahit tulog na, ka-video call pa, pwede bypass charging para siguradong bantay nyo ang isa't isa Usapang display naman tayo, malaki at mahabang screen din to, halos 7 inches na rin. 90Hz yung refresh rate para may extra smoothness tayong makita pag nagna-navigate tayo sa home screen or scrolling sa social media. 700 nits sa high brightness mode and yes, medyo mahihirapan tayong makita yan pag tirik ang sikat ng araw. Tapos nasa city ka, wala talaga, city, okay? Pero sa ganitong mga bagay, dapat na rin talaga nating isama yung presyo sa usapan. Less than 5K promo price nga lang kasi, so expect na natin na may mga limitations din talaga at kasama na rin dyan yung 720p na resolution, itong notch na design para sa selfie cam, and yung medyo makapal pa na bottom bezels. Now, ang good news naman, nung nag-open ako ng Netflix, nakita kong naka-Widevine L1 na rin, so sakaling gagamitin mo rin pang node-node ng Squid Game or ng mga anime, pwede na rin since naka-HD playback resolution na rin tayo. Also, kahit na single firing speaker lang yung meron, decent sounding speaker na rin yan at malakas din. Hindi ko naman sinasabing sobrang ganda and of course, mas okay pa rin kung gagamit ka ng wireless earbuds. Wired headphones pwede rin since may headphone jack pa rin tayo dito. Pero yun nga, hindi na rin talaga masama yung speaker considering the price at
naiintindihan ko naman ng maayos yung mga pinapanood ko. Next naman, usapang performance, meron tayong 4128 tsaka 8128 options. Hanggang 16 gigs yung extended RAM na pwede sakaling kailangan or makakatulong sa applications na gagamitin nyo. Tapos Unisoc T7250 naman yung chipset na ginamit. Nag-run ako ng Antutu benchmark at nasa 300k yung nakuha kong score. So, panapat lang din talaga para sa price. Saktong performance lang pang mga social media, check ng emails, research, text and calls, mga light applications lang. May mga stutters tayong mai-encounter pasulpot-sulpot, but inaasahan na rin naman natin yan sa ganitong presyuhan. Gaming, pwede naman kung magagaan na titles lang. Kailangan nga lang ibaba rin syempre yung graphics para mas stable yung laro mo. At syempre, hindi rin siya yung pang-competitive gamers talaga. Mga 15k plus kung ganun yung hanap mo. Para sa camera, meron tayong 13 megapixel main cam and 8 megapixel front. Ito yung ilan sa mga nakuha naming photos and videos. Mababa lang yung expectations ko sa ganitong mga phones, pero in fairness naman dito sa CT100 kasi usable photos naman yung nakuha namin, lalo na kung sa phone lang naman titignan, at hindi na rin talaga masama para sa ganitong category. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong ITEL CT100. Hanggang 1080p, 30fps tayo dito. And napansin ko rin kanina na meron tayong flash dito sa harap. At gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video para sa isang less than 5K na phone. Bago tayo magtapos, pakita ko lang din muna yung mga included sa box. Yung libreng case dyan may magnetic ring, so pwede rin natin kabitan ng mga MagSafe accessories tulad nitong ITEL Mag speaker o di kaya ay yung mga card holders tulad nito. Okay, so ITEL CT100 6,999 to 7,999 talaga yung SRP. Pero wag niyong kunin ng ganon kasi lagi naman silang may promo online. Actually, chinek ko ulit yung presyo nila nitong 7.7 at in-offer nila to for just 3,699 para sa 4128 at 4,599 naman para sa 8128. Kung tatanungin ako, syempre, mas okay yung mga mid-range phones, mga phones na mas mahal dito, syempre, ibang level yung experience doon. But kung limited budget nga, naghahanap ka ng phone under 5K, under 4,000 pesos, para sa akin, panalo na to sa 3,699 or 4,599 na promo price kasi usable naman talaga yung phone para sa mga basic smartphone needs natin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Kung naghahanap ka ng flagship phone, click mo lang to. At kung gaming phone naman, click mo lang to.